Age to age you stay, constant you remain. Every mystery, the questions I've carried are safe within your will. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through parted ways, straight to you. You are always faithful. Jesus, you're for me, holding me steady. Every word you speak is a promise that you keep. This firm foundation cannot be shaken. Oh, my God, you never fail.
Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos sa umagang ito, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba at tinataas sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa panibagong umaga na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po sa biyaya at kahabagan niyo po sa aming buhay. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan at bagong hininga, Panginoon. Salamat po sa patuloy pong pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Panginoon, na mapag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa patuloy pong kabutihan sa amin, Panginoon, sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Salamat po, patuloy po na ikaw po yung kumilos, mangusap sa bawat isa, patuloy po na ang iyong salita lamang po ang siyang mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na ikaw po yung mapaluguran at maitaas, Panginoon. Patuloy po na ikaw po yung magsalita, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po. Patuloy na pinagkakatiwala po namin sa iyo ang umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyo po palagi ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. What a beautiful day to gather together and reflect on God's Word. Alam niyo po, isa sa mga bagay na napansin ko sa buhay natin ay kung gaano kabilis natin makalimutan ang mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang dali nating mag-move on pagkatapos ng isang answered prayer o breakthrough. Parang business as usual ulit. Pero ngayong umaga, ang Joshua chapter 4 po ay magre-remind sa atin na mahalaga ang pag-alala at pagpapahalaga sa mga ginawa ng Diyos. It's not just about remembering, it's about passing on the story of God's faithfulness to the next generation, to inspire and strengthen their faith. Kaya samahan niyo po ako as we unpack this chapter, reflecting on its timeless wisdom and how it speaks to us in our lives today. Amen po? Amen. Ang Joshua chapter 4 po ay nagkukwento ng isang significant moment sa buhay ng Israel. Tumawid na sila sa Jordan River patungo sa Promised Land. At tulad na nangyari sa Red Sea, ginawang possible ng Diyos ang impossible. Pinatigil niya ang agos ng ilog upang makatawid sila ng ligtas. Pero bago pa sila magpatuloy, may mahalagang instruction si Lord. Kumuha ng 12 bato mula sa gitna ng ilog, isa mula sa bawat tribo ng Israel. Ang mga batong ito ay ginamit ni Joshua para magtayo ng memorial sa Gilgal. Sabihin po natin, memorial. Why? Para po magsilbing paalala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, sa milagro na ginawa niya sa kanilang journey, at para maipasa ang kwento ng kanyang katapatan sa mga susunod pang henerasyon. Amen po? Amen. Ang ibinigay po na verse po sa atin ng Lord sa umaga na ito sa Joshua chapter 4 ay Joshua 4 verse 24. Basahin po natin. Ginawa ito upang malaman ng lahat ng tao sa mundo na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon at upang lagi kayong magkaroon ng takot at paggalang sa inyong Diyos. This verse highlights the very reason why we need to remember and celebrate God's work in our lives. Hindi lang po ito tungkol sa atin. It's about showing the world who God is, His power, His faithfulness, and His love. Sabihin po natin, His power, His faithfulness, and His love. Amen po. Ang bawat himala po o breakthrough sa buhay natin ay may layunin. To deepen our faith, to inspire others, and ultimately to glorify God. Amen po? Amen. Yun po yung pinakamahalagang layunin po natin. Amen po. Especially ay yung mag-glorify po si Lord sa buhay natin. Amen po? Sabi nga po sa Psalm 77, verse 40, Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga kamangha-mangha. Pinapakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga tao.
This verse reminds us na ang Diyos po ay hindi nagbabago. Amen po? Ang milagro na ginawa niya noon sa Israel ay maaari pa rin po niyang gawin ngayon sa buhay natin. Amen po? Amen. Minsan kasi nakakalimutan natin na ang Diyos ay buhay at aktibong gumagawa sa mga sitwasyon natin. Amen po? Tunay po na ang Diyos ay buhay mula noon at pagpahanggang ngayon. Amen po? Hindi niya po tayo pinapabayaan at hindi po siya nagbabago. Siya po ay palaging tapat at mabuti sa ating buhay. Amen po? Amen. Sabi po sa Exodus 14 verse 31, nakita ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Panginoon laban sa mga taga-Ehipto. Kaya natakot sila sa kanya at nagtiwala sila kay Moises. Tulad ng pagtawid po nila sa Jordan, nauna na nilang naranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa Red Sea, kung natatandaan po natin. Pareho itong kwento ng imposible na ginawang posible ng Diyos. Amen po? Kapag naaalala po natin ang mga ginawa niya noon, mas lalo tayo nagkakaroon ng tiwala na kaya niyang ulitin ito para sa atin. Amen po? Amen. Kayang-kaya po ng Panginoon na hanggang ngayon ay gawin yung mga possible sa buhay natin, na sa tingin natin ay imposible. Amen. Sapagkat po ang Diyos natin ay dakila at makapangyarihan sa lahat. Amen po. Amen. Sabi naman po sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita ng aking matuwid na kamay. Just like how God guided Israel, He is also guiding us today. Amen po? Ano po sabi? He is also guiding us today. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga Jordan River. Sabihin po natin, Jordan River. Hindi po tayo nag-iisa sa ating mga Jordan River moments. He will strengthen us and lead us to victory. Amen po? Ano pong sabi? He will strengthen us. Sabihin po, He will strengthen us. Amen. And He'll lead us to victory. Sabihin po natin, victory. Amen. Palagi po tayo magtatagumpay sapagkat kasama po natin sino? Ang Diyos. Sabihin po natin, ang Diyos. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin sa Joshua chapter 4 is both a challenge and encouragement. Amen po. Challenge and an encouragement. Huwag nating kalimutan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Huwag po nating kalimutan yung mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin. This is not just about remembering ourselves. This is not just about remembering for ourselves, but also about sharing the story of God's faithfulness with others. Amen po. Paano natin ito may apply? Una po, recognize the memorial stones in your life. Sabihin po natin, memorial stones. Ayan, sabi po dito, una, recognize the memorial stones in your life. Sa buhay natin, may mga pagkakataon na malinaw natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Amen po. Mga problema na nalampasan natin, mga prayers na sinagot niya, o mga unexpected blessings na dumating. Amen po. These are our memorial stones. Kapag inalala natin ang mga ito, nagiging paalala ito na kahit gaano kahirap ang sitwasyon natin ngayon, ang Diyos ay nanatiling tapat. Amen po? Kapag nahihirapan ka, isipin mo, paano ba ako tinulungan ni Lord noon? Di ba po? Kapag may mga pinagdadaanan po tayo, sa ngayon, di ba po, yung mga kinakaharap natin mga pagsubok, may mga pinagdadaan naman po tayong mga mabibigat, maaari po nating tingnan yung ginawa ng Lord noon sa atin, kung paano po niya tayo tinulungan noon. Yun yung mga memorial stones po natin na pwede natin balikan. Amen po. Bilang paalala sa atin na grabe pala yung ginawa ng Diyos sa atin. Na marami na tayong napagtagumpayan, marami na tayong hinarap ng mga pagsubok, mga problema, mga pain, di ba po, na napagtagumpayan natin. Amen po. Na ngayon, yung mga kinakaharap po natin na pagsubok at problema ay kayang-kaya pa rin po nating
mapagtagumpayan sapagkat kasama pa rin natin ngayon ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at hindi na tayo iiwan. Amen po. Amen. Let those memories strengthen your faith and remind you that God never changes. Amen po. Dapat po mag-remind po sa atin yon na ang Panginoon natin noon ay siya pa rin Panginoon natin ngayon na hindi nagbabago. Amen. Siya pa rin yung Panginoon na tapat at mabuti. Amen po. Amen. Then pass on the story of God's faithfulness. Hindi lang para sa atin ang kwento ng ating buhay. Amen po. Ano pong sabi? Pass on the story of God's faithfulness. Kasi po hindi lamang po para sa atin yon, yung kwentong yon, kundi ipasa din po natin yon sa iba. Our testimonies are meant to inspire others. Sabi po, our testimonies are meant to inspire others. Amen po. Maybe someone in your circle is struggling, and your story of God's goodness could be the encouragement they need. Amen? Huwag natin ipagdamot po ang kwento ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kasi maaring yung mga tao na maaring makarinig ng ating kwento kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ay ma-inspire at sila rin po mismo ay ma-encourage, di ba? At doon din po nila na masumpungan ng Panginoon sa buhay nila. Na meron din palang Diyos na maaari nilang tawagin sa kanilang buhay. Na may Diyos na nariyan din para sa kanila. Amen po? Kaya po wag po natin ipagdamot yung kwento ng kabutihan ng Diyos. Ask yourself, kanino mo pwedeng i-share ang kwento ng ginawa ng Diyos sa buhay mo? And trust God even in the impossible. Amen po? Kagaya ng mga Israelita na tumawid sa Jordan, madalas pinapadaan tayo ni Lord sa mga sitwasyon na parang walang solusyon. Kaya sabi po dito, trust God even in the impossible. Amen po? Amen. Kasi yung mga tingin natin imposible ay palaging posible sa Diyos. Amen po. Sabi nga po kagaya ng pagtawid ng mga Israelita sa Jordan, ay kaya rin po tayong patawirin ng Panginoon sa mga pagsubok na kinakaharap po natin ngayon. Sa mga sitwasyon na akala po natin, walang solusyon, you feel hopeless, pero palaging may pag-asa sa Diyos. Amen po. God will always make a way. Amen po. And God always provide. Amen po. Palagi po natin maaasahan ang Diyos. Amen po. Pero ang mensahe niya po sa atin ay simple. Di ba po, ang mensahe ng Panginoon. Sumunod ka lang at ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Amen po. Ano po sabi? Sumunod ka lang at ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. God doesn't ask us to understand everything. Amen? He asks us to trust Him completely. Amen. Paano po sabi? God doesn't ask us to understand everything. He asks us to trust Him completely. Ano po sabi? Trust Him completely. Sabihin po natin, trust Him completely. Amen. Magtiwala lamang po tayo ng buong buo sa Panginoon. Amen po? Amen. Ngayong araw, tanungin po natin ang sarili natin. Ano ang mga Jordan River moments mo? Ayan, pwede po natin tanongin sa sarili natin. Ano nga ba yung mga Jordan River moments natin? Ano ang mga memorial stones na nagpapaalala ng katapatan ng Diyos? Amen po? Yung mga memorial stones po natin. Ayan, ano yung nagpapaalala ng katapatan ng Diyos sa atin? Maaari po nating tanongin sa sarili natin. Ano nga ba yung mga yon? Mahalaga po ang pag-alala dahil ito ang magpapalakas sa atin sa mga panahon ng pagsubok. Amen po? Amen. Kung nahihirapan ka ngayon, alalahanin mo ang mga pagkakataon na ginawan ka ni Lord ng paraan. Walang imposible sa Diyos. Amen po? Sabihin po natin, walang imposible sa Diyos. At kung napagtagumpayan mo ang kahapon, ay may dahilan ka para magtiwala na kayang mo rin ang ngayon. Amen? Amen po. At kung ikaw naman ay nasa season ng tagumpay, magpasalamat ka at ibahagi ang kwento mo. Ang kwento mo ay maaari maging inspirasyon sa iba. Paalala ng Diyos, ang Diyos ay buhay. Siya ay buhay sa ating buhay. Makapangyarihan at laging gumagawa ng paraan. Amen po? Amen. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Palagi siyang kasama natin. Amen. At lagi natin siyang maaasahan.
Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin ay malinaw. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sabi po natin, huwag kang matakot. At sabihin po natin, huwag kang mangamba. Amen. Ang Diyos na tumulong sa iyo noon ay ang parehong Diyos na tutulong sa iyo ngayon. Bawat himala, bawat answered prayer, bawat biyaya, lahat ng ito ay patunay na hawak tayo ng Panginoon. Amen? Amen po. Let your life be a testimony of God's power and faithfulness. Let your story inspire others to trust Him more. Amen po? Tandaan mo, hindi lang tungkol sa iyo ang mga victories mo. It's about glorifying God and encouraging others to put their hope in Him. Amen po? Amen. Nawa po ay maging buhay na patotoo po tayo sa kabutihan ng Diyos sa iba. Na sila rin po mismo ay ma-inspire sa story ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Palagi po nating alalahanin, maging reminder po sa atin yung mga memorial stones, yung mga ginawang kabutihan ng Diyos sa atin noon, upang yun din yung magbigay sa atin ng paalala na ano man yung pinagdadaanan po natin ngayon ay malalagpasan natin, mapagtatagumpayan natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen po. Amen. So, wag po natin hayaan yung mga dapat memorial stones natin ay kalimutan lamang po natin. Amen po. At tandaan po natin na sa mga magaganda at kahit hindi magaganda or pangit na sitwasyon ng buhay natin ay wag po natin kakalimutan na magpuri pa rin at magpasalamat sa Diyos. Amen po. Amen. Dahil hindi lamang po sa mga magagandang bagay dapat nating pinapasalamatan at pinupuri ang Panginoon. Amen. Kahit sa mga pangit na sitwasyon ng buhay natin, tandaan po natin, behind of that, God is still working. And palaging merong purpose ang Lord sa lahat ng pain, brokenness, at suffering sa pinagdadaanan natin. Amen? Hindi man po natin ganun naiintindihan, ay patuloy po tayo magtiwala. Kasi God knows what best for us. Amen? Amen po. Maging ako man po yung mga memorial stones ko kapag may pinagdadaanan ako, even kaming family, palagi namin inire-remind sa sarili namin yung kung paano kami hindi pinabayaan ng Panginoon dati. Di ba po na palagi namin pinangahawakan na mabuti siya sa buhay namin. Kung dati kaming pamilya ay kawawa, mahirap, as in kawawa sa tingin ng mga tao. Ngayon, unti-unti, malayo pa man ay umuusad-usad na sa tulong at biyaya ng Panginoon. Amen. Hindi na kami tulad ng kawawa dati, sapagkat kami ngayon ay may Diyos na mabuti. Ang Diyos na mayaman sa lahat, sagana sa lahat. Hindi na kami kawawa. Amen po. Unti-unti ay sa tulong at biyaya niya ay nagiging okay ang buhay. Amen po. Amen. At maraming kaming pinagdaanan ng pamilya. Andun na God provides. Natatandaan po natin yung pandemic time na nandoon na yung papa ko ay nagkasakit. It's very hard for us. Pero andun na nag-provide ng Lord. Diba po? Alam po natin kung gaano kahirap ng pandemic time. Pero hindi niya kami pinabayaan. Lagi siyang gumawa ng way that day, that time of moments ng buhay namin. Hindi niya kami pinabayaan. And even yung pamangkin ko ay nagkasakit na sinabi na ng doktor na prayer na lang talaga yung magagawa nila at namin para doon sa pamangkin ko. Kasi even sila hindi na nila ma-sure kung mabubuhay pa yung pamangkin ko that time. Pero yon, mabuti ang Diyos, hindi niya kami pinabayaan. So, it always remind us na mabuti ang Diyos. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan namin or ninyo ng bawat isa, na mabuti po ang Diyos. Amen po. Kung paano po niya tayo hindi pinabayaan noon. Ngayon pa po kaya, di ba po, marami na tayo nagpagtagumpayan. Kaya, dapat hindi po tayo mawalan lagi ng pag-asa. Palagi may pag-asa sa Panginoon. Amen po. Patuloy lamang po tayo magtiwala. Amen po. Amen. At salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pagtuturo at pagpapaalala sa atin. Salamat po sa palagi niyang magandang mensahe sa bawat isa na palagi nagbibigay sa atin ng pag-asa every day na may binibigay na mensahe ang Lord sa atin.
Amen po, na tayo po dapat ay magpatuloy palagi sa Panginoon. Amen? No matter what, tuloy-tuloy lang tayo sa Panginoon. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon sa bawat isa. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong mensahe, sa inyong mga salita na palaging nagpapaalala, tutuwid, Panginoon, sa amin, nagtuturo, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa na masunod ka, Panginoon, magawa yung mga pinapagawa mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, na yung mga ginawa mo po, Panginoon, na kabutihan sa aming buhay ay maging memorial stones po namin upang ito po yung mag-remind sa amin, Panginoon, na in every situation, Panginoon, na palagi ka nandyan, maasahan ka namin at palagi po kami magtatagumpay sapagkat ikaw ang Diyos na kasama namin hanggang ngayon. Na hindi mo po kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Na palagi pong may pag-asa, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Panginoon, na ikaw ay mabuti at tapat sa amin. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, Panginoon, ang kakasala ay natin ka pong tapat sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, na patuloy po na tulungan mo po ang bawat isa na maging buhay na patotoo, Panginoon, ng iyong kabutihan, Panginoon, na ito rin po ay makita sa aming buhay ng mga tao na kapaligid sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na palagi po namin mapagkakatiwala at maaasahan. Ikaw po yung aming sandigang, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon na aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na mabigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, na maitaas sa iyo, Panginoon, ng bawat isa na nakikinig ngayon at nag-watch, Panginoon, ng live streaming. Pagpalain mo po ang bawat isa. Pinagpala mo na po kami, Panginoon, sa umagang ito. At salamat din po, patuloy po, Panginoon, na magpagaling ka, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon, na may dinaramdam sa kanila ang katawang na pisikal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapagaling sa bawat isa at mag-isa patuloy na himala mo, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng mga kapatiran. Panginoon, salamat po, mag-isa aming mga pastors, Panginoon, patuloy po, Panginoon, na kayo po yung magpala, Panginoon, sa aming mga pastor, kay Daddy Bishop, kay Pastor Lito, kay Pastor Atake, at mag-isa mga pastors, Panginoon, sa ibang fellowship na watch and nakikinig, Panginoon, ng live streaming na ito, Panginoon. Patuloy po silang pagpalain. Alam niyo po, Panginoon, yung mga pangailangan ng bawat isa, ng kanilang mga pinagdadaanan. Patuloy, Panginoon, na kayo yung tumulong, tumugon, na sumagot nito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Pinagtagumpay na po ninyo kami ngayong umaga, Panginoon. At patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong araw na ito sa iyong dakilang pangalan. Patuloy po kami samahan, Panginoon, at gabayan. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw po palagi ang siyang aming kasama sa buong araw na ito at sa mga darating pang araw, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyo ito, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. Sa iyo palagi, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakil at pasalamat sa tayong pangalan na Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyong lahat. At good morning po ulit. At palagi po sa Diyos po ang papuri. Amen po. Good morning po and God bless po sa inyong lahat. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God.